Patuloy na inimbestigahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang sindikatong nasa likod ng natagpuang bilyong-bilyong halaga ng iligal na droga sa karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Yusek Isagani Neres, ang Director General ng PDEA na napag-alamang ang nasa likod ng nagpalutang ng mga shabu sa dagat ay Samgur Group o Samgur International Drug Syndicate. Sakop nito ang 5 triad at ito ay nagmula sa Golden Triangle areas na siyang nakikitang produksyon ng iligal na droga partikular sa bansang Myanmar dahil ang bansang ito anya ay political unstable na nangangahulugang hindi nasusunod ang batas lalo na sa iligal na droga. Saad pa nito na ang nagiging ruta nila ay ang patungong Burma na dadaan sa West Philippine Sea para ihulog ang droga sa dagat kaya may natagpuan sa ating teritoryo. Yes, ongoing yan and we are very sure na ang mga perpetrators dito ay yung mga miyembro ng Samgur Group. Ano ba itong Samgur Group? Yung Samgur Group na yon, ito ngayon yung may hawak doon sa mga triad, 5 na triad na organizations. At ang kwan nila dito, ang production area nila is dun sa Golden Triangle area. Saan ba yung Golden Triangle area? It is more on sa Myanmar side. Bakit sa Myanmar? Dahil sa Myanmar is yung may politically unstable yon. Medyo magulo doon, so hindi gaanong na-enforce yung batas. So from there, dadaan sila ng yung papuntang Burma, then Burma, magkukan doon sa karagatan ng near Singapore, going to Malaysia, then papunta dito sa West Philippine Sea. Yun ang usual na rota nila. Sa kabilang banda ay piniliwanag naman ito ang kanilang Operasyon Private Eye Program na pinupunduhan ng ahensya na binibigay sa informant, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa kalakalan sa iligal na droga. Nagkakahalaga ito ng nasa 2 million pesos lalo na kapag ang impormasyon ay makapagtuturo ng kinaroroonan ng droga o pagkakahuli ng isang individual na may kinalaman dito, ngunit dapat may kalakip na intelligence report habang mayroon ding nakalaan na pondong binibigay sa mga law enforcers na kasama sa anti-illegal drugs operations. Bagamat kulang sa intelligence report ang mga mangingisda sa kanilang mga natagpuang illegal na droga sa dagat, ay nabigyan pa rin sila ng pabuya dahil nagpapakita ito ng pagiging bayani at tapat. Yes, actually meron tayong yung giving of awards, yung Operation Private Eye namin. Yung Operation Private Eye is meron talagang pondo galing sa gobyerno. Yung Operation Private Eye is kung sino man yung informant na nagbibigay ng informasyon para at least recover tayo ng droga o kaya mayroong seizure ng droga, ang maximum doon is 2 million. Pero ang requirement doon is meron kang intelligence report. May intelligence report yon na may submit muna sa PDEA. Then after na may submit yon, here comes yung anti-drug operation. Dito yun ang ginagawa ng PDEA, may programa po yon. And even yung mga lawmen, yung mga law enforcers na kasama sa operation, meron ding mga nakalaan na pondo galing din sa ating gobyerno para maibigay sa ating mga pursigido, yung mga dedicated na lawmen na nagkakandak ng anti-illegal drugs. Dito sa case ng ating mga fishermen, ang kulang kasi doon yung intelligence report. Pero sa tayo nagpapasalamat tayo sa kanila, sa kanilang ginagawa doon, yung pagmamahal sa ating bansa. Sabi nga natin, yung heroism nila na sinurrender nila yung nakuhang droga na sabi nga ng ating kanina, ating mahal na gobernador, ay napakamahal yon pero hindi sila nasilaw doon sa presyo na mataas. Kaya ito ngayon yung ating pasasalamat sa ating mga mangingisda, yung mga tunay na bayani sa ating laban sa droga ngayong buwan na to. Samantala, binahagi naman ito na kulang na sa purity ang mga shabu na umiikot sa merkado na kanilang nakukumpiska sa bansa. Nagkukulang na anya kasi ng supply nito dahil sa aksyon na kanilang ginagawa, ngunit napag-alaman nila na parang ginagawa na lamang ng mga sindikato na nakalakalan bilang estafa kung saan pinapaniwala ang mga kliyente na puro o pure ang illegal na droga, ngunit may hinalo na pala o nawawalan na ng purity. Dahil dito patuloy pa rin ang panawagan ng PDEA sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa paglaban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang impormasyon na may kaugnayan dito. Yes, sa Metro Manila, nakikita natin na naging scarce yung supply. At yung mga nakukuha natin ngayon sa Metro Manila,
hindi na ganun yung purity. Noon, yung purity ng mga nakuha dito is 84% to 96%. Ang mga lumalabas ngayon sa Metro Manila dahil kulang yung supply, umaabot na lang ng less than 50 at yung mga iba pa is 7% lang yung purity. So ang ginagawa ngayon ng mga sindikato ay hinahaluan na yan. Meron silang adulterant na hinahalo dahil nga sa kulang yung supply at epekto nun yung purity bumababa. So ang dating ngayon doon sa merkado ng droga ay parang estapa na ang ginagawa doon. Ang ginagawa nila dahil binebenta nila na ang basihan nila is yung mataas na purity pero in actuality ay talagang mababa na yung purity. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!